Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Kasabay ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa, tuloy na tuloy sa paghahanda para sa Noche Buena ang ating mga kababayan. Walang patid pa rin ang pagtutok ng GMA Integrated News sa latest na sitwasyon sa mga pangunahing kalsada palabas ng Metro Manila. Nakabantay din tayo sa iba't ibang terminal, paliparan at pantalan. Nadagsa pa rin ang mga pasaherong hahabol sa Noche Buena. Iikutan din natin ang ilang pamilihan at pasyalan, hindi lang sa Metro Manila, kundi pati sa probinsya. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Maulang Pasko ang sumalubong sa mga motorista ang bumabiyahe ngayon, kaya ang mahigpit na paalala, doble ingat, lalo't kabi-kabilang disgrasyang naitala sa bispiras ng Pasko. Sa NLEX, mahigit 30 ang nasugatan sa pagtaob ng isang minibus na nawalan umano ng kontrol sa gitna ng biyahe. Nawalan din ng preno ang sinasakyan ng 7 magkakaanak sa South Cotabato na kanilang ikinasawi. At mula sa NLEX Balintawak, nakatutok live si Jonathan Andal. Jonathan. Mel, Emil, Vicky, doon sa 31 na sugatan, isa po yung kritikal, isang lola yung kritikal na nasa ICU ngayon ng JBL Hospital ayon sa San Fernando Police. At nakiusap yung pulisya na baka pwede nating pangalanan yung lola na kritikal dahil hanggang ngayon hindi pa rin daw nila nakokontak yung mga kaanak nito. Siya po ay si Teresita Garcia Chung. Bukod sa mga matatanda, marami rin pong mga bata na biktima ng aksidente kanina at ang pinakabata sa kanila ay 10 buwang gulang na sanggol. Sumisigaw na iyak ng mga paslit ang umalingaw-ngaw sa aksidenteng ito kung kailan pa naman bisperas ng Pasko. Tumaob ang isang minibus na puno ng mga pasahero sa gitna ng NLEX San Fernando, Pampanga kaninang bandang alas 9 ng umaga. Ano pa, bossing? Duguan ang ulo ng babaeng pasaherong ito, pati rin ang maliliit na mga bata. May mga matatanda ring tila may tama sa ulo at hirap tumayo. Ate, huwag kang gagalaw. Kulang kayo. Sa nabutas na likod ng minibus, nakalabas ang mga sugatang pasahero. Hindi nakita sa video pero meron pa umanong 2 matanda sa loob ng minibus na hindi agad nakalabas. Isa sa kanila nabiyak ang noo ayon sa kumuha ng video at unang rumisponde na motoristang si Oliver Hervasio. So yung biyak ng matanda dito sa noo, ginawa ko, binalutan ko, yung may hawak kong t-shirt, tinapal ko sa noo niya. Yung isang matanda hindi nakakagalaw Pero naididilat naman niya yung mata, sabi ko. Ayon kasi sa NLEX, batay sa inisyal nilang investigasyon, magkasunod sa innermost lane noon ang minibus at AUV. Nawala ng kontrol ang minibus, umikot paharap sa AUV at nagkasalpukan at saka tumumba sa damuhan. Parang self-accident siya. Allegedly, yung driver, sabi niya doon sa initial investigation, meron daw siyang narinig na maingay sa sasakyan. I'm not so sure if on the engine, but maingay dun sa ano. And then suddenly na out of control na siya. Going north siya, nung na out of control, nag-turn around siya facing south siya. So towards yung head-on with the Innova ang parang nangyari. Nakasalampak sa damuhan ng NLEX sa mga sugatang biktima na aabot lahat sa 31 ayon sa PNP. 29 sakay ng minibus, 2 galing sa isang AUV. Isinugod sila sa JBL Hospital sa San Fernando. Ikot kami. Kaya kinover ko yung ako ko. Maya po bumaliktad na yung bus. Pero sabi ng San Fernando Police, may magkaibang bersyon ng driver ng minibus at AUV na kapwa raw magsasampa ng reklamo sa isa't isa at pareho ring nakadetain ngayon sa himpilan ng pulisya. Yung version po ng Innova, na lose control daw po yung jeepney, kaya po tumama sa kanya. Itong Carmix minibus, sabi naman po niya, may tumamang malakas daw po sa likuran niya, kaya na-lose control siya, sir.
Sabi ng San Fernando Police, hindi overloading ang minibus pero sagad sa 28 pasahero ang sakay nito na siya rin namang maximum capacity. Ang aksidente ay nagdulot ng 2.5 kilometrong traffic na tumagal ng 2 oras bago na balik sa normal ang daloy ng trapiko. Hindi naman umabot sa Pasko ang 7 magkaanak na pauwi na sana sa Polomolok, South Cotabato matapos mamasyal. Bigla umanong nawala ng preno ang sinasakyan nilang utility van at saka sumalpok sa puno sa bahagi ng Tupi. Dead on the spot ang dalawa, habang sa paggamutan nasawi ang 5 iba pa. Minor de edad ang 2 sa mga biktima. Nagtamo naman ang driver ng mga pasa sa katawan. Nahulog naman sa bangin ng isang van sa Bontoc, Baguio kahapon. Agad sinagip ng mga tauhan ng BFP ang sugatan driver na nagpapagaling na sa ospital. Inaalam pa ng mga otoridad ang sanhi ng aksidente. Vicky, traffic update naman tayo dito sa pwesto namin sa NLEX Balintawak. Tuloy-tuloy lang po ang daloy ng trapiko, pati po sa ibang parte ng NLEX. Samantala, simula na po mamayang alas 10 ng gabi hanggang bukas ng alas 6 ng umaga, yung toll holiday o yung hindi maniningil ng toll sa NLEX, NLEX Connector, SCTEX, Calax at Cavitex. Yung munang latest mula rito sa NLEX Balintawak. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Jonathan Andal. Marami pa rin ang naghahabol na makauwi at nagbabaka sakali na makakuha pa ng biyahe sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Kamustahin natin ang sitwasyon doon sa pagtutok live ni Oscar Oida. Oscar? Yes, Mel, bunsod nga ng mga delay sa biyahe, tila tanggap na ng ilan nating mga kapuso na sa biyahe sila. Magno Noche Buena. Maagang nagsadya sa PITX ang mag-asawang Noel at Christy para daw sana sa biyahe nila pa Masbate. Pero alas 11 na ng umaga, wala pa ang kanilang bus. Galing kami ng Antipolo, dumating kami dito maaga pa, mga alas 7 ata yun. Tapos, ang biyahe kasi namin 11:30 ng umaga, Masbate City. Tapos nag-antay kami ron. Pagpunta ko dun dito sa ticket booth, cancel daw kasi yung darating na mamaya yung bus na sasakyan namin alauna pa, daling araw. Sa pangambang malipasan ng araw ng Pasko nang di nakatutungtong sa kanilang probinsya, minabuti nilang bumili na ng panibagong tiket. May biyahe naman doong Putyaw, Sorsogon. Sakay lang ulit kami ng Pilar, ng jeep, tapos Masbate City kami. Biyahe ulit kami ng Aruroy, Masbate, sa lugar namin po. Yun nga lang, mukhang sa bus na raw sila, magno Noche Buena. Buti na lang kamo, may baong adobo si Mrs. Malungkot po kasi nadili yung biyahe namin eh. Wala po kami magawa, tiis na lang po. Gaya ng mag-asawang magalang, mukhang sa bus din magno Noche Buena ang papauwi ding Bicol na si Denmark. Maaga pa naman daw siyang nagtungo sa terminal, pero base sa impormasyong natanggap niya mula sa mga kakilalang, nauna nang nakabiyahe. Napaka-kuhan talaga ng Bicol, napaka-traffic daw kasi baka abutin po ng isang So, sabi niya, matraffic talaga dito. Sabi niya sa akin. Hanggang 23 pa nga sila dun, nakatago sila yung mga 20. Ngayon pa daw, yung hapon pa daw. Yung hapon na sila nakarating doon. Ganun pa man ang maging kapalaran, ang mahalaga raw, dadating sila doon sa araw ng Pasko. Kung tutuusin, di naman naging pahirapan ang pagkuha ng masasakyan ngayong araw. Hindi na nga gaanong pang-blockbuster ang mga pila sa mga ticket booth. Bukod sa mga idinagdag na biyahe, marami din umanong pasahero ang nagkansela ng kanilang mga tiket. Nabawasan na rin ang bilang ng mga pasahero. Kung kahapon, pasado tanghali, umabot na sa 104,000 ang bilang ng pasahero, kanina, alauna na, nasa mahigit 86,000 pa lang ang bilang. Pero marami pa rin umano yan, dahilan para patuloy na naging mahigpit ang pagbabantay sa seguridad sa terminal. Bukas, hindi na raw masyado inaasahan ng pamunuan ng PITX ang ganun kadaming mga pasahero. Posible daw muling dumagsa ang mga pasahero pagkatapos na ng bagong taon. Mel? Maraming salamat sa iyo, Oscar Oida. At sabay sa pagdagsa ng mga pasahero ang pagbahari ng emosyon sa NAIA.
Kung may mga masayang reunion ng mga OFW at balikbayan, meron ding balot ng lungkot na di makakasama ang pamilya sa Pasko. Ang sitwasyon doon, tinutukan live ni JP Soriano. JP. Vicky, kumpara sa mga regular na araw, medyo nakakapanibago yung itsura ng NAIA Terminal 3 ngayon dahil halos wala ng paserong dumarating at umaalis. Pero gaya ng iyong nabanggit, buong araw natin nasaksihan ang masayang pagbabalik-bayan ng ilang OFWs at malungkot na paglisan ng ilang nating kababayan ngayong Christmas Eve. Sa greeters area ng NAIA Terminal 1 ko nakilala sina Jason habang inaantay makalapag ang eroplanong sakay ang asawang si Ann na isang nurse sa Saudi Arabia. Kasama ni Jason ang 3 nilang anak at alagang aso na si Oreo. Dati ring naging OFW sa Sudan si Jason, pero nang matapos ang kontrata, ang asawa naman ang nakahanap ng oportunidad na magtrabaho at kumita ng mas malaki sa ibang bansa. Nakaka-video chat naman daw nila halos araw-araw si Ann, pero mahirap pa rin daw ang mawalay ang ina, lalo na sa mga bata. Iba yung pakiramdam pag hindi mo talaga kasama, lalo nanay yung wala, diba? So, mas mahirap, not just for me, pati sa kanila. Kaya ang minsan ng pag-uwi ng ina, pambihirang pagkakataon, lalo na at magse-celebrate din ng 18th birthday ang kanilang panganay. Sulit naman po kasi hindi lang po yung Christmas yung masuspend ko with mommy, pati rin yung debo ko. Maya-maya pa, natanaw na nila si Ann. Iba yung Pasko sa Pinas kaysa sa abroad. So, excited na makita sila, celebrate Christmas and New Year's, the holidays with them. Yun, ibang feeling. Kasi yung 3 bata and everything. Oh my God! Karamihan sa mga pasaherong dumating ngayon dito sa NAIA, mga OFWs, gaya ng OFW na si Irene, na sobrang na-miss daw ng kanyang mama. Gaya ng maraming Pilipinong nagtatrabaho sa ibang bansa, ang mga lolo at lola na ang nagpalaki sa mga naiwang anak ni Irene sa Pilipinas. Siyempre. Lumaki yung mga anak niya sa akin. Ako ang nag-alaga. Hindi ko naalagaan. Kaya natutuwa din ako dahil umuwi na nagbakasyon. Kaya lang hindi naman magtatagal. Mahirap mag-OFW. Hindi ganun kadali. Especially single mama ko. Pero di lang mga OFW, may mga Filipino-Americans ding muling nagbalik ng Pilipinas. Sakto sa pagsalubong sa araw ng Pasko. Ang kanilang lola sa Pilipinas may pa-welcome home tarpaulin. At nang dumating na ang mga balikbayan. Sa sobrang saya makabalik ng Pilipinas, si ate napasayaw pa. Kung may mga nagbalik Pilipinas ngayong Christmas Eve, meron ding mga umalis. Ang first-time OFW na si Julian, hinatid ng kanyang mama, kapatid at mga kaibigan bago ang kanyang flight pa Taiwan. Sa unang pagkakataon, hindi makakasama ni Julian ang pamilya at mga kaibigang buong buhay niyang nakapiling tuwing Pasko. Mamimiss ko yung mga moments dito. Marami po akong hindi masusubaybayan na moments nila. So, yun po, malungkot po. Pero kaya po, bilang OFW. Hanapin po yung puso po. Yes, sir. Ang hirap po eh. Talagang kailangan lang po eh. Mamimiss ko po yung anak ko. First time yung umalis po kasi. Hindi ako sanay. Sabi ko sana 26 na. Mag-ingat nga siya doon kasi wala na si mama. Wala magluluto ng ano niya. At Vicky, mga kapuso, taon-taon nga ganyan nga po ang nasasaksihan nating kwento ng ating mga kababayang OFW na kailangan lumisan para tumulo o tulungan ang kanilang mga pamilya at muling bumabalik sa Pilipinas para maranasan ang Pilipinong Pasko. At yan muna ang latest. Balik muna sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, JP Soriano. Napaaga ang penitensya ng ilang pasaherong naghihintay pa rin ng masasakyan sa Batangas Port. Ang tanong, aabot kaya sila sa Pasko? Kamustahin natin live sa pagtutok ni Marisol Abduraman. Marisol.
Emil, matapos na ang kalbaryo yung inabot ng ilan nating kababayan na stranded dito sa Batangas Port, sa wakas, nakabiyahe na rin sila pauwi sa kanilang probinsya pero tila penitensya ang inabot ng ilan dahil napakatagal ng antayan. May isang palabang sa Roro ang kanilang mga sasakyan. Ganito na ang sitwasyon ngayon sa loob ng passenger terminal sa Batangas Port. Malayo sa sitwasyon kahapon kung saan siksikan ang mga pasahero. Sir Erwin na kahapon pa stranded, kanila lang daw nakapasok sa terminal. Last year, wala namang ganito nangyari. This year lang. Na after 10 years ko na, before ulit na makabalik, ganito pa yung experience ko. Kaya medyo, sa akin na nakaka-disappoint. Pero the port is very nice talaga. Kaso kahapon, puno talaga. So wala kami place dyan kagabi. Matapos ang 24 oras, makakabiyahe na rin siya sa wakas papuntang Roxas, Mindoro. Thank God pa rin na makakaabot pa rin dun sa handaan. Masaya rin ang iba pang pasahero na pasakay na kanina. Boarding na kayo, no? So, kumusta? Ano naman po? Exciting. Si Cheryl naman, magkahalong lungkot at saya raw ang nararamdaman. Bakit po malungkot? Kasi po meron po kaming patay. Namatayan kayo. Opo. Kahit pa paano masaya pa rin? Opo. Bakit po? Yun nga po. Kasi may biyahe. Pero hindi lang ang mga paalis ang masaya. Ang magkapatid na ito masayang dumating kanina sa Batangas Port para sa kanilang reunion sa Lipa. Dadalwa lang po kami magkakapatid, kaya lang doon pinagkaisahan namin dalawa na sama-sama. As of 2 p.m., umabot sa mahigit 10,000 ang bilang ng mga pasahero na katawid na dito sa Pantalan. Kagabi ay nagsara tayo sa 20,000. Pero ang mga nakapila na may dalang sasakyan, kalbaryo ang inabot. Si Michael Hernandez, na alas 2 pa ng hapon ng linggo nakapila, inabutan pa namin dakong alas 11 kagabi. Kuyat po bang pagod? Si Jose Espera, na 16 na oras ng nakapila, tinitipid na ang baong biskwit. Gutom, walang kain. Siyempre, kapag iniwa mo yung sasakyan mo, onahan ka naman na iba. Taon-taon naman daw sila umuwi pero ngayon lang daw nila naranasan ang ganitong kalbaryo. Pasado 1:00 ng hapon, ganito pa rin ang sitwasyon. Hindi ito parking lots, kundi yan ang pila ng mga sasakyan na papasok sa Batangas Port. Inaasahan naman daw ng pamunuan ng Batangas Port na dadagsa talaga ang mga pasahero ngayong Pasko pero hindi raw nila sukat akilain na ganito karami ang magdadala ng mga pribadong sasakyan. First time din namin sa tagal. Ang dami nila, ma'am. Para sabi ko nga, ang daming pera ng ating mga kababayan yun. Kasi dati kumunti, nagtaas ng pamasahe ang definitely, nagkulang. Dahil sa volume naman na gano'n na dumating, nagkulang ngayon ang barko. Dito sa Passenger Terminal, Emil, meron ilan pa rin nating kababayan ang naghahabol para sa Noche Buena mamayang gabi. Pero, Emil, hindi nga lang natin maipakita, pero doon sa pila, medyo marami-rami pa rin ang mga sasakay na umaasang makakasampa sa Roro para kahit papano ay makabiyahe ngayong gabi. Sa kabuuan ngayong araw, umabot sa mahigit 11,600 ang bilang ng mga pasahero na nakaalis mula dito sa Batangas Port. Mahigit 1,300 naman ang bilang ng mga sasakyan na nakasakay sa Roro. Emil. Maraming salamat, Marisol Abduraman. Magpapasko sa mga binaha nilang tahanan ang ilang taga Luzon at Visayas dahil sa walang tigil na ulan. May mga naitala ring landslide habang isinailalim na sa state of calamity ang isang bayan sa Oriental, Mindoro. Nakatutok si JP Soriano. Nagbagsakan ng naglalakihang bato at tipak ng lupa sa kalsadang ito sa barangay Dumalan sa bayan ng Dalaget, Cebu noong linggo. Resulta yan ng paglambot ng lupa, bunsod ng walang tigil na ulan doon. Ilang oras isinara sa mga motoristang paargaw ang kalsada, agad namang nagsagawa ng clearing operation. Buong pangyayari. Pinasok din ng baha ang ilang bahay sa Eastern at Northern Samar. Ang batang ito nga, nagsuot na ng salbabida. Hanggang bubong din ang baha sa ilang lugar kaya kinailangan ng magbalsa. Ganito naman kalakas ang ragasan ng baha sa Lopez, Quezon ngayong bisperas ng Pasko. Dahil sa magdamag na ulan, pinasok na ng tubig ang ilang bahay. Gutter deep naman ang ilang bahagi ng kalsada.
Lubog din sa baha ang National Highway ng Nauhan Oriental Mindoro. Mistulang malawak na ilog ang kalsada. Ayon sa MDRRMO, umapaw umano ang ilog malapit sa lugar dahil sa nabutas na dike. Dahil din sa ilang araw ng pag-ulan sa bayan ng Baco, magpapaskong lubog sa baha ang ilang residente. Kalbaryong posible pang umabot hanggang bagong taon. Kaya nagdeklara na ng state of calamity ang munisipyo. Halos lahat ng barangay na ay apektado ng baha dahil dito sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Kung itatanungin mo ilan yung talaga affected, yung pinakamalalalim at talagang tulad na nakikita nyo ngayon, siguro ay may 15 barangay. Humingi tayo ng tulong sa Sangguniang Bayan na ideklara na ang bayan ng Baco ay nasa state of calamity. Agad namang nagpamahagi ng ayuda ang lokal na pamahalaan at DSWD. Ang mga rescuer namang ito mula Red Cross, buwis buhay na sumuong sa rumaragasang baha na halos abot bubong na. Ang mga residenteng na-trap sa kanilang bubong, gumamit ng flashlight para humingi ng tulong. Pami-pamilya rin ang sinagip ng Philippine Coast Guard sa ilang barangay sa Puerto Princesa City, Palawan dahil sa mataas na baha. Landslide naman ang pumerwisyo sa bayan ng Natonin sa Mountain Province na nagdulot ng power interruption sa ilang lugar dahil sa tumumbang puno na tumama sa linya ng kuryente. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, magpapatuloy ang masamang panahon bukas, araw po ng Pasko. Sa rainfall map ng Metro Weather, halos buong Pilipinas patuloy na makararanas ng masamang panahon. Halos buong araw ang ulan sa Luzon. Doble ingat mga kapuso, ilang araw nang inuulan dahil may moderate to intense rains, partikular sa Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Bicol Region. Buong araw rin ang kalat-kalat na ulan sa Visayas. Halos buong Mindanao naman ang posibleng makaranas ng ulan bukas pero posibleng mabawasan yan sa gabi. Dito sa Metro Manila, mataas din ang tsansa ng ulan kaya huwag kakalimutang magdala ng payong lalo kung mamamasyal. Ang pag-ulang yan, pinagsama-sama pa ring epekto ng hanging amihan, easterlies at shear line o yung pagsalubong ng mainit at malamig na hangin. Sa heavy rainfall outlook na inilabas ng Pag-asa, posibleng makaranas ng heavy to intense rains ngayong araw hanggang bukas ng tanghali sa Aurora, Quezon, Camarines Norte at Catanduanes. Moderate to heavy rains naman sa Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Masbate at ilang bahagi ng Mimaropa at Samar. Kaya maging alerto sa banta ng flash floods at pagho ng lupa. Sa mga pauwi naman o yung magbabalik trabaho sa Huwebes, December 26. Asahan ang heavy to intense rains bukas hanggang tanghali ng Huwebes sa Aurora, Quezon at Camarines Norte. Moderate to heavy rains naman sa Metro Manila, ilang bahagi ng Central Luzon, Calabarzon at Bicol Region. Manatiling nakaantabay sa updates, mga kapuso. At ang makakasama natin sa chikahan ngayong Christmas Eve, si Sparkle Star at UH Morning Sunshine, Shaira Diaz. Shaira! Thank you, Miss Vicky! And good evening, mga kapuso! Nako, sa huling Biyernes ng 2024, kakaibang pasabog ang di dapat palagpasin sa biggest family drama ng taon. Pero bago ang pagtatapos, nag-reminisce muna ang cast ng Pulang Araw mula sa kanilang mga di malilimutang eksena sa serye. Alamin sa chika ni Nelson Canlas. Sa kasagsagan ng ikalawang digmaang pangdaigdig, isinulat ng Pilipinas ang isang kwento ng tapang, sakripisyo at di matatawarang pagmamahal sa bayan. Dito umikot ang kwento ng GMA Prime Family Drama na Pulang Araw, kung saan ipinakita ang tila magkakarugtong na buhay ni Eduardo na ginampanan ni Alden Richards, ang kanyang kapatid na si Adelina na ginampanan naman ni Barbie Forteza, ni Hiroshi played by David Licauco, ni Teresita na ginampanan ni Sanya Lopez at ni Colonel Yuta Saito played by Dennis Trillo. Sa mahigit 100 episodes, kasabay ng mga kapuso viewers na ngumiti, kinilig, natakot, at lumuha ang ating mga bida. Hindi magbabago. Si Alden at si David,
hindi raw malilimutan ang mga eksenang sumubok sa kanilang galing bilang mga artista. Yung breakdown scene ni Eduardo when he learned about Teresita being kidnapped by the Japanese, parang yun yung isa sa mga pinaka-challenging scenes ko dito. Yung scene ko early on with Alden, kasi I think for me that was the most challenging scene ever for me. Kasi maraming roller coaster of emotions na I had to do, and surprisingly I was able to do it. Para naman kina Sanya at Barbie, hindi raw nila malilimutan ang hindi na mabilang na dami ng pag-iyak nila sa serye. Iba-iba kasi, naikwento ko nga kahit kay Adelina, yung una namin confrontation, meron rin kami nung naghiwalay din kami ni Adelina, marami sa Boda Bill, yung comfort women na mga eksena, marami, yung kayuta. Masayang-masaya kaming lahat kasi bukod sa may nabuo kaming napaka-importanting proyekto, nakabuo kami ng napakagandang pamilya sa loob ng proyektong ito. At cliché man sabihin, pero sama-sama kami sa hirap at pagod. Ang pagod ng isa, pagod ng lahat. Ang pawis ng isa, pawis ng lahat. Hindi rin malilimot ni Dennis ang kanyang unang beses na gumanap bilang isang major villain na mas pinahirap pa dahil kinailangan nilang mag-aral ng makalumang Nihongo. Masaya yung pakiramdam dahil nakagawa kami ng isang proyekto na hindi ka lang may entertain, matututo ka pa, malalaman mo kung ano yung history ng pagkatao mo ng pagiging Pilipino. Mahirap man, nailahad ng Pulang Araw ang mga mahahalagang kwento ng mga taong hindi man natin batid ang pangalan. Dapat bigyang pugay. At sa pagtatapos nito ngayong Biyernes, iniiwan ng Pulang Araw ang isang paalala, kapalit ng luha at dugong dumana. Patuloy na mag-aalab ang kalayaan hanggang sa huling hininga. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening. Bukod sa hamon, bida rin sa hapag ng ilan tuwing Noche Buena, ang lechon. Dinaragsa na yan sa La Loma sa Quezon City, pero may paalala ang Health Department. Mula roon, nakatutok live si Rafi Kima. Rafi? Mel, sa kabilangan ng pabugso-bugsong pagulan, tuloy pa rin yung pagdagsa ng mga mamimili dito sa La Loma. Naghahabol para makabili ng isa nga sa mga inaabangan tuwing Noche Buena. Hindi naman daw nagmahal ang lechon at sa dami ng mga nagtitinda ngayon, marami ka talagang pagpipilian. Tulad ng inasahan, blockbuster muli ang lechon dito sa La Loma. Ang hilera ng mga golden crispy na lechon, hindi tumatagal at agad nabibili. Ang lechon ng ito nga, mayat-mayang refill sa kanilang display. Hindi man siya gano'n nagmahal. Although, medyo lumit lang konti yung lechon. Pero yung presyo naman, ganun pa rin naman. Meron pa rin tayong mga ganun 8,000, 10,000 na mga halaga. Ang pamilyang ito nasuki na raw ng lechon. Mahigit 2 dekada ng tradisyon ang paghahanda nito tuwing Noche Buena. Kahit dati 6,500 lang nila ito nabibili at ngayon, doble na ang presyo. 25, kailangan may lechon. So kahit pamahalong pa man ang lechon, pagpapatuloy niyo yung tradisyon na to? Yes po. Kung tutuusin, mura na daw ang mga lechong ito dahil karamihan sa mga baboy galing sa mga backyard hog raisers. Pero dahil mabusisi ang paghahanda nito, nagmamahal daw talaga pag naluto na. Mula sa pagkatay na ginagawa sa bahaging ito ng establishmento hanggang sa maluto itong mga lechon, inaabot daw ng hanggang 6 na oras, hanggang 8 oras, depende yan sa laki. Itong mga nakasalang na ito ay nasa mga 2 oras na ito at malapit na maluto at nilalagyan ng secret ingredient. Yan yung kanilang ipinapahay dito na siya nagpapasarap doon sa kanilang mga lechon. Pero paalala ng DOH, hinay-hinay sa pagkain ng mga matataba tulad ng lechon. Dapat kahit maraming handaan, balance pa rin ang diet natin. So ang ating pinggan ho, dapat kalahati prutas at gulay, ang 1/4 lamang ang carbohydrates or yung kanin at pansit, tapos yung 1/4 yung ating lechon, hamon, etc. Si Chito, na namimili ng lechon sa La Loma, aminadong may mga kaedaran siyang kakilala na umiiwas na sa lechon. Wala na, masakit daw yung batok eh. Kaya dapat ingat lang sa pagkain ng balat.
Marami sa mga tindahan dito, Mel, ay magsasara ng alas 10 pero meron din namang bukas 24 oras. At bukas na madaling araw ay balik ulit sila sa paglilitsyon dahil inaasahang marami pa rin ang mamimili hanggang sa pagsapit ng bisperas ng bagong taon. Yan ang latest mula dito sa La Loma. Mel? Naku, Rafi, pakikurot mo nga ako dyan ng kaprasong balat dyan na kumikintab-kintab pa. Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima. Hindi lang mga sasakyan ang nakipagsabayan sa Christmas rush sa SLEX. Meron ding grupo ng kambing. Maulan din kaya kamustahin natin ang trapiko roon live sa pagtutok ni John Consuela. John. Vicky, may ang buhos ng ulan sa iba't ibang bahagi ng South Luzon Expressway ngayong araw. Pero sa kabila nito ay nananatiling magaan ang daling trapiko ngayong bisperas ng Pasko. Basa ang kalsada sa malaking bahagi ng SLEX mula Magallanes hanggang Calamba dahil sa manakanakang buhos ng ulan. Kaya naman naka-standby ang mga towing at emergency units ng SLEX kasamang HPG para umalalay sa mga motorista sakaling kailanganin. Napakaluwag po ng mga kalsada natin. Ingatan po natin na huwag po tayo masyadong magmatulin at lalo na ang panahon natin, may mga area tayo na maulan at madulas po ang kalsada. Mag-aalas 11 ngayong umaga nang maispatan ng SLEX Traffic Monitoring Center ang mga kambing na pumasok sa expressway na agad nilang inaksyonan. Wala pang 3 minuto ay may dumating ng motorcycle unit ng SLEX na mabilis na itinaboy ang mga kambing palabas ng expressway para di makalikha ng peligro sa mga dumadaang sasakyan. Inanunsyo naman ng SMC ang pamasko sa ating mga motorista ang free toll o walang bayad na paggamit ng Skyway system na EX, South Luzon Expressway, Star Tollway at T-Plex. Mula 10 mamayang gabi, December 24, hanggang alas 6 ng umaga bukas, December 25. Vicky, may mga nainatala ng SLEX Traffic Monitoring Center ng mga aksidente sa may bahagi nga ng area ng Santa Rosa at Calamba sa maghapon. Kaya ang patuloy na paalala ay iba yung pag-iingat para sa tayong mga motorista. Yan mo na latest mula rito sa SLEX. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, John Consulta. Silipin naman natin ang sitwasyon sa Divisoria kung saan may mga naghahabol sa pamimili ng pang-aguinaldo. Nakatutok doon live si Ma'am Gonzales. Ma'am. Emil, hanggang ngayon maulan pa rin dito sa Divisoria sa Maynila pero hindi nagpapigil yung mga dumayo para sa last-minute Christmas shopping. Dahil sa ulan, napilitang magligpit ang ilang tindahan. Pero pagtigil ng ulan, latag ulit. Hindi rin inalintana ng mga mamimili ang ulan. May mga dumayo pa rin dito sa Divisoria, Maynila para mag-Christmas shopping ngayong bisperas ng Pasko. Doon kami nagkapera sa mga bonus. Maganda po yung presyo niya, sa mababa lang. Kaysa nung mga normal days lang. Masyado lang busy nung mga nakaraan, kaya ngayon lang yung free. Si Bengbeng naman, talagang 24 raw namimili. Hindi gaya dati nung talagang napakarami. Siksikan talaga. Kasi kaya tuwing gantong kami namimili para hindi masyado dagsa ng tao. Mas mura dito kaysa sa amin sa palengke. Halos kalahati ng presyo rin. Sa mga hahabol sa pamimili ng pangregalo, makakabili rito ng mga dress at ternong pambata. Kung gusto ng all-out Christmas, may Santa costume para sa mga chikiting. Mabenta rin ng assorted na laruan. May mga samut-saring pangregalo rin gaya ng tumblers, towel at pantulog. Naghahabol ng benta ang mga tindera gaya ni Rita para makauwi sila bago magpasko. Mas marami nakaraan taon kasi ngayon. Kasi ngayon medyo matumal. Magpapasko na? Minsan nagsasarado rin po kami. Oo. Pag Basta may kita na. Ayon sa pulisya, wala pang naitalang petty crimes gaya ng pagnanakaw hanggang kaninang hapon. Pero paulit-ulit ang paalalang magdoble ingat at maging mapagmatsyag sa personal na gamit. Kahapon may inireport na 2 nawawalang bata pero wala pa raw update dito. May mga nag-iikot din na pulis para magbantay. Ingatan din po ninyo ang inyong mga mahalagang gamit tulad ng cellphone, wallet at alahas. Pasok ilang tindahan dito sa Divisoria. Bukas, araw ng Pasko, pwede pa rin mamili kapag nakapamasko na kina Ninong at Ninang. Emil? Maraming salamat, Mav Gonzales.
Alamin na rin kung may epekto ba ang mga pag-ulan sa daloy ng trapiko sa Metro Manila tulad ng sa EDSA. Tinutukan yan live ni Tina Panganiban Perez. Tina? Mel, sanay na tayo sa mabagal na daloy ng trapiko sa EDSA araw-araw. Pero ngayong Christmas Eve, mas mabilis ang andar ng mga sasakyan kahit pa maulan. Tuloy-tuloy ang biyahe ng mga sasakyan kaninang umaga sa southbound lane ng EDSA, sa EDSA Kamuning Flyover, Campo Crame, Ortigas at Guadalupe. Pero bahagyang bumagal ang mga sasakyan kaninang umaga sa southbound lane ng Santolan dahil may mga sasakyang sumisingit sa pila paakyat ng flyover. Pagbaba, tuloy-tuloy naman ang takbo ng mga sasakyan. Sa northbound lane naman, walang problema ang mga sasakyan mula Santolan Flyover hanggang Cubao Underpass. Pero bumagal ang trapiko papalapit sa Mega Q-Mart dahil sa mga sasakyan naghahatid ng mga pasahero sa mga bus terminal. Maluwag ang northbound EDSA Kamuning Flyover, pati na EDSA Quezon Avenue Flyover. Umaandar din ang mga sasakyan sa EDSA North Avenue intersection at papuntang Muñoz. Bahagyang bumabagal lang ang takbo sa mga U-turn slot dahil nagmamerge ang mga galing U-turn slot at yung mga padiretso ang takbo. Nitong hapon maulan na, pero tuloy-tuloy ang trapiko. Mabilis ang takbo sa southbound EDSA Kamuning Flyover pero bahagyang babagal pa Cubao Underpass. Mabagal naman ang andar ng trapiko sa Boni Avenue EDSA southbound pati na sa southbound Santolan Flyover at sa southbound Shaw Underpass. Moving din ang mga sasakyan sa southbound lane paakyat ng Ortigas Flyover. May ilang aksidenteng naitala ang MMDA hindi lang sa EDSA, kundi pati na rin sa iba pang kalsada. Pero kahit na meron daw mga nasugatan, tiniyak ng MMDA na natulungan naman sila. At ngayong gabi, Mel, maaga rin magsasara ang mga mall. 7 o 8 p.m. ang closing time ngayong Christmas Eve. Sa ating mga kapuso, Merry Christmas at sa iyo rin, Mel. At sa iyo din naman, Tina. Maraming salamat sa iyo. Tina Panganiban Perez. Kung sa ibang lugar sa bansa, maulan ang bisperas ng Pasko, tila sinuwerte sa panahon ang mga turistang dumayo sa Boracay. At nakatutok doon live si Kim Salinas ng GMA Regional TV. Kim! Vicky, walang malamig na Pasko rito sa Boracay, lalo na kanina kung kailan may mga ilan pang nag-sunbathing. Napuno ng mga turista ang Katiklan Jetty Port sa Malayaklan sa bisperas ng Pasko. Biyaheng Boracay sila para ipagdiwang ang Kapaskuhan sa white sand beaches kasama ang mga kaanak. Sa Boracay na yung lahat andun na yung lalabas ka na lang, andun na yung beach, andun na yung mga kainan. Hindi mo na kailangan mapagod. Perfect siya for family kasi yun, kompleto yung pamilya, tapos yun, maganda, maraming activities na pwedeng pagpipilian. May ilan namang nag-enjoy sa pag-sunbathing sa beachfront. In Germany, the weather it's snow. That's why we like to go here and enjoy the sun. Umabot sa halos 8,000 ang naitalang tourist arrival sa isla kahapon. Ayon sa Malay Tourism Office, mahigpit ang seguridad at isa-isang sinusuri ang mga bagahe ng pasahero sa port. Kaagad na kinukumpiska ang mga bawal tulad ng mga matutulis na bagay at iba pa. May mga nakadeploy ding pulis sa iba't ibang bahagi ng Boracay. Intensified police presence po natin. So lahat po ng personnel namin, kahit mga office personnel po, is nilalabas din namin sa deployments namin. Nasa heightened alert status sa ngayon ang Municipal Incident Management Team ng Malay LGU hanggang sa pagtatapos ng taon. Every day po meron tayong personal at saka planning meeting, and then ni-discuss dito kung ano yung pwede pang gawin to ensure yung safety ng lahat ng tourists. Vicky, 3 misa de Gallo ang gaganapin mamayang alas 9 ng gabi sa isla, habang may mga pa-party naman ang ilang establishmento. Kaya magdadagdag ng mga bantay ang pulisya sa Boracay. Yan ang latest mula dito sa Boracay Island. Merry Christmas, Vicky. Merry Christmas, mga kapuso. Merry Christmas din at maraming salamat sa iyo, Kim Salinas ng GMA Regional TV.
Extra ang Simoy Pasko sa Tagaytay na may kasama ng hamog, bukod pa sa jacket weather. Kamusta naman ang biyahe ng mga dumayo roon? Nakatutok doon live si Darlene Kai. Darlene! Vicky, ramdam na ramdam dito sa Tagaytay City ang malamig na simoy ng hangin. Kaya naman marami ang mga turistang pumunta rito para mamasyal kasama ang kanilang mga pamilya. Yun nga lang, masungit ang panahon sa buong maghapon. Mula Orani, Bataan, 5 oras bumiyahe sina Arlene at kanyang pamilya para pumunta rito sa Tagaytay. Dito sila sasalubong ng Pasko mamaya, kaiba sa nakaugalian nilang selebrasyon. Unang-una po yung klima, saka maiba naman po yung celebration namin ng Christmas. Mostly po kasi sa bahay lang talaga eh. Tapos sisimba, tapos ngayon po, nag-decide po kami, kapitbahay po namin, kasi pamilya, dito po kami. Para po mas enjoy. Mula umaga, wala nang humpay ang dating ng mga turistang namamasyal at nagbabonding kasama ang kanilang mga pamilya ngayong bisperas ng Pasko. Marami sa kanila rekta rito sa Picnic Grove kung saan may mga marirentahang lamesa at kubo sa halagang 150 hanggang 600 pesos. Merry Christmas, mga kapuso! Ang Panyosa family na galing pa sa Siaong, Quezon, nagbaon ng mga pangluto para magsalo-salo rito. Mas masarap po kapag mainit yung ulam. Mas makakarami po tayo ng kain. Ngayon po, mas masaya po kasi po, kompleto po kaming family. Ang ibang tipid mode, sa sasakyan na lang kinakain ng kanilang mga baon. Gaya ni na Jean mula Lipa, Batangas na inabutan naming salo-salong nanananghalian. Baon kaunti kasi magastos nga, ang dami namin. Di baon na lang. Imbes na ibibili, di kumbaga mga souvenir na lang ng mga bata. Ang matitipid kasi, pwedeng gastusin sa iba't ibang activities dito tulad ng horseback riding na 350 pesos kada oras. Yan naman ang ipinunta ng pamilya Castillo na taga Marilao, Bulacan pa. Para sa pamilya Castillo, bukod sa kapanganakan ni Jesus ay panibagong buhay na rin ang ipinagdiriwang nila. Nasa hospital po ako nung nakaraan na-stroke po ako Kaya kailan po ako makapag-celebrate ng maayos-ayos na Pasko. Pagpapasalamat po ito na nabuhay pa. Dahil sa dami ng mga turista, bumigat ang daloy ng trapiko sa ilang bahagi ng Tagaytay. May mga pagkakataong halos hindi gumagalaw ang mga sasakyan. May mga traffic enforcer naman na nagmamando sa daloy ng trapiko. Basungit din ang panahon sa buong maghapon. Pabugso-bugso ang ulan na sinasabayan pa ng malakas na hangin. Makapal din ang hamog. Isa sa mga dinarayo rito sa Tagaytay City yung view ng Taal Volcano. Yun nga lang katulad ng nakikita nyo sa sobrang kapal ng fog o ng hamog, halos hindi na nakita yung bulkan sa buong maghapon. Galing kasi kami kanina saan nga yung Oo, yung sa taas baga. Galing kami doon. Kaya lang hindi namin nakita yung Taal. Kaya lumipat kami dito sa baba. Vicky, ayon sa Tagaytay Tourism Office ay di hamak na mas kakaunti yung mga taong pumunta dito ngayon kumpara noong nakaraang taon. Pero bukas sinaasahan nila na mas darami yung mga taong pupunta rito dahil mismong araw na ng Pasko. Yan ang latest mula rito sa Tagaytay City. Merry Christmas, Vicky. Merry Christmas at maraming salamat sa iyo, Darlene Kai. Tiniyak ng palasyo na mapipirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang 2025 national budget sa December 30. Ayon sa Presidential Communications Office, lalagdan ito ng Pangulo pagkatapos ng Rizal Day events. Kasama sa sinusuyod ng palasyo ang mga proyekto sa ilalim ng DPWH. Ayon kay Secretary Manuel Bonoan, may mga proyekto anya ang kagawaran na matatanggal o mavivito at meron din mga proyektong idinagdag ng Kongreso pero mananatili sa budget. Nagliliwanag na ngayon ang maraming simbahan sa bansa para sa Misa de Gallo o Christmas Eve Mass. Silipin na nga natin ang isa sa mga yan. At mula sa Manila Cathedral, nakatutok live si Mariz Umali. Mariz! Vicky, hindi lang physical kundi pati na rin espiritual na paghahanda para sa kapanganakan ni Jesucristo ang ginagawa ng ating mga kababayan tuwing bisperas ng Pasko. At isa nga sa pinakamahalagang paghahandang yan ay ang pagdalo sa Christmas Eve Mass na magsisimula na rito sa Manila Cathedral ngayong alas 8 ng gabi. Hapon
pa lang ay nagtungo na rito sa Minor Basilica of the Immaculate Conception o Manila Cathedral ang pamilya ni Rona. Galing pa raw silang Negros pero rito na sila sa katedral magsisimba dahil pasakay na raw uli ng barko bukas ang kanyang asawang seaman na si Christopher. Paalis na kasi ako bukas. Tapos hindi ka man ako makauwi sa aming lugar kaya yung asawa ko na pinapunta dito. God first talaga. Mas maganda i-celebrate na lang sa simbahan yung ganun, ma'am, na makapagdasal kami, ganun, na kasama yung family ko. Nakagayak na nga ang simbahan para sa Christmas Eve Mass na pangungunahan ni Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula at co-celebrated ng iba pang mga pari. Nasa atin pala ang Diyos, kaya malaking pag-asa na yun na oo, may magiging magandang kinabukasan. No? Madaming problema sa paligid pero nasa atin ang Diyos, kasama natin ang Diyos. Ang mga turistang ito mula sa Australia, manghang-mangha sa ganda raw ng simbahan natin. They were amazing. So looking here at the churches here, they are really spectacular. Bago ang misa ay nagkaroon muna ng Christmas concert ng Manila Cathedral Choir. Family bonding naman ang pakay ng iba't ibang pamilya na dumayo pa rito sa Luneta ngayong bisperas ng Pasko. Hindi po kayang bayaran ang memories na nabuo dito. Presko, walang bayad. Parang nasa ulap ka, gano'n. Kasi sobrang saya lang. Makikita mo yung mga bagong mga view, ganyan po. Tapos yun nga, sabi ko, mga city lights, ganyan. Lalo't nakasama ko sila, mga pamilya ko. Ang pamilya namang ito taon na raw pinlanong makapagluneta para makapag-reunion. Kaya kahit medyo inulan, masaya pa rin silang nag-picnic sa ilalim ng puno. Maganda po rito eh. Tsaka first time lang din namin. First time ko rin pumunta rito. Maganda po din kasi si mga paligid po. Yan, maganda. Kaya ang saya pumunta po rito. Lalo na yung kay Jose Rizal, may fountain po, tsaka may Christmas decor. Kahit inulan po, tuloy pa rin po kami. Kasi bawas stress na rin po. Vicky, Holy Day of Obligation na mismong araw ng Pasko, kaya bukas talaga obligadong magsimba. Pero hinikayat pa rin ang mga Katolikong mananampalataya na magsimba rin sa bisperas ng Pasko para masundan ang buong kwento ng Pasko at mapakinggan ang iba't ibang mga liturhiya. Ngayon nga, punong-puno na po ang Manila Cathedral. 2,500 ang inaasahan dadalo sa Christmas Eve Mass ngayong gabi dito sa Manila Cathedral. Vicky, Merry Christmas! Merry Christmas at maraming salamat sa iyo, Mariz Umali. Bukas sa arangkada na ang 50th Metro Manila Film Festival. Pero ngayon pa lang buhos na ang positive reviews sa GMA Pictures film na Green Bones. Hirit ng ilan, Metro Manila Film Fest frontrunner ang pelikula na sobrang ipinagpapasalamat ng cast and crew. Makichika kay Aubrey Carampel. Pwede bang tubuan? Filipino cinema at its finest. A cinematic gem. An excellent film. A must-watch movie. Ilan lamang ito sa positive reviews mula sa film critics, vloggers at miyembro ng media na nakapanood ng pelikulang Green Bones sa advance screening at premiere night ng pelikula. Ang pinakamalaking prison island sa labas ng Metro. 5/5 rating ang ibinigay ng The Manila Feed na tinawag ang pelikula na MMFF 2024 Best Picture Frontrunner na dapat panoorin. Pinuri rin ang pagganap ng mga bidang sina Kapuso Drama King Dennis Trillo at Kapuso Prime Action Hero Ruru Madrid. Maghanda raw sa roller coaster of emotions at magdala ng tissue. Huwag mong sabihin na hindi mo masamang tao si Dom. 5/5 din ang nakuha ng pelikula mula kay Richard Paglikawan ng Lionheart TV na pinuri naman ang kwento, direksyon, performances at visuals ng Green Bones. Perfect 5 din ang ibinigay ng My Movie World na magpapaiyak at magpapaantig sa iyong puso. A heartfelt film, perfect for the Christmas season. 9 out of 10 naman ang Green Bones mula kay movie reviewer Fred Said na pinuri naman ang husay ng direksyon ni Zig Dulay, pati na ang cinematography ni Neil Daza. Sa premiere night ng pelikula noong Biyernes, lubos ang pasasalamat ng mga bida ng pelikula na sina Dennis at Ruru. Maraming natuwa, maraming naapektuhan ng mga damdamin
na gano'n naman talaga yung intention namin na maramdaman ng mga makakapanood nito. Nakakataba po ng puso kasi pagka ginagawa mo isang project, hindi ka naman nag-e-expect na parang para may maiyak yung tao, hindi Parang you're just doing it because you love what you're doing. Bukas, araw ng Pasko, sa pagbubukas ng Metro Manila Film Festival, mag-iikot ang cast ng Green Bones sa ilang piling sinihan sa Metro Manila. Aubrey Carampel, updated to showbiz happenings. And that's my chika this Tuesday night. Sa ngalan ni Iya Arellano, ako po si Shaira Diaz. Merry Christmas everyone, Miss Mel, Miss Vicky, Sir Emil. Merry Christmas! Merry Christmas, Shaira! Thanks, Shaira. Maraming salamat sa iyo, Shaira. At yan po ang mga balita ngayong Martes. Mga kapuso, Pasko na bukas. Ay, miss ko na ang countdown. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras.